Masaya ang Pasko ng buong barangay dahil sa naging resulta ng game sa Christmas Clasico kung saan nagwagi ang Barangay Ginebra kontra Magnolia. Balikan natin yan, no? Yung naging resulta ng laro dito sa ating recap show. Ako po si Ruben Terrado at thank you for watching sa ating YouTube channel. Medyo matagal nating hindi uli nagawa to dahil nabing busy at medyo nagkasakit din tayo. But ito na. Simulan muna natin yung resulta nung Christmas Clasico, no? Yung laban ng Ginebra versus Magnolia na for the first time ngayong 49 season ay nagharap yung dalawang sikat na koponan at nanalo nga ang Barangay Ginebra sa score na 95-92 dahil sa game-winning shot ni Scotty Thompson sa left corner upang kumpletuhin yung comeback ng Ginebra. Down sila, no, by 22 points, 76-54. Pero eventually naihabol ng Ginebra at nagwagi sila. Thanks dun sa game-winning shot ni Scotty Thompson. Daming heroes dun sa laro na yon. In fact, yung nag-assist dun sa game-winning shot ni Scotty Thompson, si RJ Abarientos, siya talaga yung tumulong na makahabol itong Barangay Ginebra. Nag-score si RJ Abarientos ng 20 points at gumawa rin ng 5 assists. Yung isang assist nga doon ay galing mismo doon sa game-winning shot ni Scotty Thompson. At ang ganda ng laro ni RJ, 9 points in the third, tapos 8 points in the fourth. At dahil nga sa kanya ay dumikit yung Ginebra sa laro after being down nga by 22 points, 76-54 sa third quarter pa nga yun eh. And then to si Justin Brownlee, gumawa rin 28 points, 7 rebounds and 5 assists, 12 in the fourth. So si RJ Abarientos yung nagpahabol, pero yung mga clutch shots dun sa dulo halos ilan doon ay si Justin Brownlee na yung gumawa, including yung isang tres, no, na nagbigay ng kalamangan sa Barangay Ginebra. 92-90, tapos tumabla ang Magnolia. 22 seconds left sa laro. Tumabla ang Magnolia dahil dun sa follow-up short stop ni Rome De La Rosa. Nagpatabla sa laro sa 92. Last possession sa Ginebra at yun na nga, yung game-winning shot ni Scotty Thompson, no? And I think i-remind natin, no, na yung performance ni RJ napakaganda considering na first Manila Clasico niya, no? Kasi nung Governors Cup din nagharap itong dalawang koponan na to dahil nga sa different format, no? And like yung ginawa ni RJ dun sa serie against TNT, pinatunayan niya na he can play dun sa pressure pack games, no? And pinakita na naman niya yun kanina against sa Magnolia na mahigpit na karibal ng Ginebra. At nasa Magnolia din yung kanyang uncle, no, na si PBA legend din na si Johnny Abarientos na ngayon ay assistant coach ng Magnolia. So iba big time plays ang ginawa ni RJ Abarientos, including nga yung assist na yun, no, sa dulo that led to the game-winning shot by Scotty Thompson. So on the other side sa Magnolia, very disappointing result considering nga na ang laki ng lamang talaga ng Magnolia. 22 points, naihabol pa ng Ginebra, and again, very disappointing performance for Magnolia considering na kagaling lang nila sa panalo rin. Ngayon sumadsad sila sa 2-5. It's their fifth defeat in 6 games, no? Tama, fifth loss in 6 games, and or the last 6 games I should say. At ang record na nila ngayon is 2-5. So
again, very disappointing sa Magnolia na kung titingnan niyo yung resulta ng laro ng Magnolia, dikit yung mga talo nila. And then pagdating dito sa game na to against Ginebra, lamang sila ng malaki, naihabol pa ng Ginebra at eventually natalo itong Magnolia. So again, another disappointing result. Ang tingin nyo sa nangyayari ngayon sa Magnolia, talagang yun na naman, tuloy-tuloy ang pagsadsad nila. Ano kayang rason nun? Comment down below kung tingin yung rason bakit nagtatalo itong Magnolia Hotshots, no, na perennial na title contender ito, no? And in fact, last season, nag-finals ito sa Governor's Cup or sa Commissioner's Cup last season, natalo lang sa San Miguel. So, tingnan natin yung stats ng Magnolia. Ricardo Ratliff, 17 points and 16 rebounds. Hindi ganun kalaki yung statistics ni Ricardo Ratliff. And katulad nga ng pinunto ni Coach Tim ko nung post-game press conference, ay isang malaking dahilan kung ba't ganito lang ginawang numero ni Ricardo Ratliff ay dahil sa depensang pinakita ni Justin Brownlee na very underrated sa larong ito. Dahil pansin natin kanina, single coverage yung usualing depensa ng Ginebra or ni Justin Brownlee kay Ricardo Ratliff. May mga double teams din, pero kahit single coverage, hindi maipasok, hindi maibigay ng mga gwardiya ng Magnolia sa ilalim yung bola kay Ricardo Ratliff dahil rin sa depensa ni Justin Brownlee sa larong ito, no? So credit din kay Justin Brownlee, no? Nabanggit niya ni Coach Tim ko nung post-game press conference na very underrated yung naging effort ni Brownlee pagdating sa depensa against Ricardo Ratliff. So again, another disappointing result para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Si Mark Baroka, 13 points, 7 rebounds, 4 assists, pero may 6 turnovers. And then si Paul Lee nagbabalik, 11 points ang ginawa with 5 rebounds and 3 assists. So yan po yung ating second game ng gabing ito, ngayong Christmas, December 25, 2024. Nung first game, nagwagi naman ng Converge sa score na 110-94 over Meralco. So, 4 na sunod-sunod na panalo itong Converge, no? They are on a winning streak right now at malaking tulong ang ginawa ni Jordan Heading na gumawa ng 30 points, 6 rebounds and 8 assists, no? Very impressive talaga to si Jordan Heading dahil umaangat na kanya yung scoring na hindi natin nakita sa mga first few games. Pero ang sigurong mas impressive pa doon is yung assist niya, hindi halos nagbabago, no? Nasa range ng 6, 8, nasa ganung range yung kanyang assist. So kahit na dumadami yung nai-score ni Jordan Heading, yung assist niya is consistent pa rin, no? So talagang itong laro ni Jordan Heading ay paangat, no? And isa rin sa mga players na paangat din ng laro, si Justin Baltasar, no? Na he played his best game offensively with 16 points and 7 rebounds. Nagtala rin ng 4 assists. So nakikita na natin yung talagang true potential ni Justin Baltasar dahil syempre nandyan na siya for a couple of days, nasasanay na siya sa sistema ng Converge, and sabi nga ni Balti rin kanina, tumutulong na, nag-extra work na sila ni Converge assistant coach Daniel Defonso. So isang malaking bagay din yun para sa development ni Balti at nagbunga nga yung kanyang patience, no? At gumawa nga siya ng 16 points at very impressive yung offense niya, 6-4-9. Medyo nag-i-struggle siya actually sa first few games niya, 33% lang siya sa first 4 games. Pero kanina, nagtala siya ng 67% from the field. Para naman sa Meralco, 2 sunod na talo na sila. Natalo sila kahit nagbalik na si Akil Mitchell na umiscore ng 29 points at gumawa ng 18 rebounds, pero hindi pa rin enough. Si Bong Quinto, 23 points. Pero struggling pa rin ang Meralco, no, dahil nga ang dami nilang injuries.
mukhang yung injury bug nila nararamdaman na nila right now, even though bumalik na nga ito si Mitchell and even the likes of Chris Banquero and Alin Maliksi bumalik na rin para sa Meralco, pero still nandun pa rin yung magkakaroon pa rin ng adjustment period para sa Meralco ngayon, no. So 3-2 na ang record ng Meralco, no, after nung kanilang pagkatalo para sa Converge. Tuloy-tuloy ang kanilang improvement, no. 4-game winning streak at bilangin nga natin, ang record na nila is 6-2. So very very good para sa Converge, and I think na definitely magiging playoff team itong Converge, no, with the way they are playing right now. So good luck sa mga players ng FiberXers. At dyan na po nagtatapos ang ating recap, no, ng events sa Christmas Day games ng PBA Commissioner's Cup. Magpapahinga ang PBA, matagal-tagal silang hindi maglalaro. Ang next game na nila sa January 5. So sa January 5 sa Smart Araneta Coliseum muli maglalaro ang Eastern at Meralco 5 PM, and then blockbuster uli, San Miguel against Barangay Ginebra 7:30 sa January 5 na po yan, 2025 sa Smart Araneta Coliseum. So yun po, dyan na po nagtatapos ang ating recap show. Maraming po salamat, and Merry Christmas po sa inyong lahat, and Happy New Year na rin. Salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel, and of course sa Spin.ph. Basahin niyo po yung ating mga articles. Hanggang ano na po yan, tuloy-tuloy po tayo hanggang New Year, no, yung ating mga articles dyan. So for more interviews, yun nga, sa mga nangyari ngayong Christmas Classico, pati na rin yung first game Christmas Day games, punta lang po kayo sa ating YouTube channel for more of what happened sa araw na ito, no, ng Christmas Day 2024. Maraming po salamat, and have a nice day po.